Noong 2017, nagkagulo ang emergency medical team ng isang airport sa Malaysia dahil sa paghingi ng tulong ng isang lalaki na namilipit sa sakit at nagsusuka ng dugo kaya agad nila itong nilapatan ng first aid at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamadali ay hindi na ito umabot pa ng buhay sa pagamutan. Ngunit laking gulat nilang lahat nang malaman kinalaunan ang pagkakakilanlan ng taong ito na kapatid pala ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un. At sa paglalim ng investigasyon ay namangha sila na walang ibang may pakana sa kanyang pagkamatay kundi ang mabagsik na North Korean leader at mga espiya nito sa pamamagitan lamang ng simpleng YouTube prank. Paano nila ito isinagawa at paano nahuli ng mga otoridad ang mga suspect? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Hindi aakalain ni Siti Aisha at Duan Thi Huong na pagtatagpuin sila ng tadhana para sa isang inaakala nilang life-changing na oportunidad na mauuwi sa isang malagim na krimen. Si Siti ay isang 25 anyos na dalaga mula sa Indonesia na nangibang bansa at nakipagsapalaran sa Malaysia. Doon nagtrabaho si Siti bilang isang masahista. Marahil hindi lang ang pagmamasahe ng mga kliyente ang naging racket noon ng dalaga dahil mayroon ding di umano itong ginagawang additional na mga serbisyo o kung tawagin ng iba ay ang pagiging escort. Isang araw, nakasalamuhan niya ang isang kliyente sa pinapasukan niyang massage parlor. Isang lalaking nagpakilala bilang si James. Nagpakilala rin ito bilang isang Japanese producer di umano ng isang malaking YouTube channel na gumagawa ng prank videos sa iba't ibang panig ng mundo. Para bang just for laughs o wow mali ang dating, yun nga lang, magaganap ito sa Malaysia at Vietnam. Inalok ni James si Siti na bibigyan niya ito ng trabaho bilang isang actress sa kanyang YouTube videos at babayaran niya ang dalaga ng limpak-limpak na salapi, kapalit ng kanyang serbisyo. Dahil hindi naman talaga kalakihan ang kita ng pagiging masahista, kaya naman sa oras na biglang kumatok ang oportunidad, ay hindi nagdalawang isip pa si Siti at tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan. Talaga nga namang napakadaling nakumbinsi ni James si Siti at kaagad nilang pinag-usapan ang naturang trabaho. Mas lalo lang ginanahan si Siti nang malaman niyang bibigyan siya nito ng $100 hanggang $150 sa bawat taong kanyang ipaprank. Kung kakayanin niyang gumawa ng maraming prank sa isang araw, abay hindi malayong kumita ng libo-libong dolyares si Siti. Para sa isang naghihikahos na trabahante sa abroad, ang halagang ito ay maaaring makakapagpabago sa kanyang buhay, pati na sa kanyang mga magulang sa Indonesia. Sa pamamagitan nito, pwede niya na ring iwan ang pagiging masahista at ang pagiging escort sa kanyang mga dating parokyano sa Malaysia. Samantala, sa kabilang dako naman sa Asia, ilang libong kilometro mula sa Indonesia, matatagpuan ang 28 anyos na si Duan Thi Huong sa Vietnam. Kagaya ni Siti, nagtatrabaho rin si Duan bilang isang masahista at escort sa Hanoi, Vietnam. Parehong-pareho ang matatanggap na trabaho ni Duan sa kung ano ang ibinigay kay Siti at sadyang sa parehong senaryo niya rin makikilala ang isang lalaki na magbibigay sa kanya ng isang umano'y malaking oportunidad. Si Mr. Y na siyang nag-alok ng pagkakataon paano kikita ng easy money si Duan. Siyempre, kapalit ng kanyang pagganap sa isang comedy prank show para sa isang YouTube channel. Subalit walang kaide-ideya ang dalawang babaeng ito tungkol sa isa't isa at wala rin silang kaalam-alam sa papasukan nilang ito. Ang bukod tanging tumatak sa kanilang mga isipan ay kung gaano kalaki ang maaari nilang kitain araw-araw sa pamamagitan ng napakadaling tungkulin at kung paano sila aahon sa kahirapan. Ang hindi nila alam, si James at si Mr. Y ay parehong mga espiya at hitman mula sa North Korea. Ang dalawang lalaking ito ay magkasabwat sa isang assassination plot na gugulantang sa buong mundo. Ang mga susunod na gagawin ni Siti at Duan ay napakasimple nga naman. Gumawa ng mga nakakatawang prank kagaya ng paghawak sa mga kamay ng mga estranghero sa kalsada, pagbuhos ng tubig sa mga dumadaan, o ang pagpahid ng mantika sa mukha ng mga lalaking makakasalamuha nila sa mga pampublikong lugar. Araw-araw nag-shooting ng videos sina Siti at Duan simula January 5 hanggang January 9, 2017. Naging abala si Siti sa Kuala Lumpur, Malaysia sa pagpaprank ng mga tao sa mga mall. Pansamantala ring dinala ni James si Siti sa Cambodia pagkatapos nun at ipinakilala na rin sa di umano'y boss ng naturang YouTube channel, si Mr. Chang. At doon na mas tumindi ang kanilang ginagawang pranks. Kasabay nito, ginagabayan din ni Mr. Y si Duan sa mga ginagawa nilang pranks sa Vietnam.
Kung susuriing mabuti, pabalik-balik lang ang ginagawang pranks ng dalawang dalaga at tila ba inihahanda sila ng mga nagpakilalang producer kuno para sa isang malaking eksena. Sino ba naman ang mag-aakala na ito na pala ang kanilang training para sa isang makasaysayang assassination na bubulabog sa mundo? Sa loob ng isang buwan, ganito ang magiging takbo ng buhay ni Siti at Doan. Ngunit wala pa rin silang kaalam-alam sa tunay na motibo sa likod ng kanilang mga prank. Pero sino ba naman sila para magtanong kung binabayaran naman sila ng malaking halaga? Ngunit may binigay na kondisyon ang mga nagpakilalang producer na hindi matatanggihan ni Siti at Doan. Kailangan mo na nilang kumpletuhin ang isang final test, isang huling pagsubok kung saan gagawa sila ng isang prank sa loob ng isang airport sa Malaysia. Ngunit ito ang mas nakapagtataka. Kung dati ay random lang ang pagpili ni James, Mr. Y at Mr. Chang sa kanilang mga bibiktimahin, sa pagkakataong ito, ang sunod na magiging biktima ng prank ni Siti at Doan ay ang pinakahihintay na target na pala ng mga hitman na nagpapanggap na producer. Ang nakatatandang kapatid ng North Korean Supreme Leader Kim Jong-un, si Kim Jong-nam. Matagal nang naninirahan sa ibang bansa si Kim Jong-nam simula nang mapatalsik siya sa North Korea noong 2003. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit ang isa sa pinakamahalagang personalidad ng North Korea ay pinalayas mula sa kanyang sariling bansa. Ang tunay na nangyari kasi, si Kim Jong-nam sana ang magiging tagapagmana ng trono. Siya sana ang susunod na Supreme Leader ng North Korea bilang siya ang panganay na anak na lalaki ng dating diktador na si Kim Jong-il. Planado na ang lahat para kay Kim Jong-nam dahil simula nung siya ay musmus pa lamang, masinsinan siyang inihanda ng kanyang ama na para bang dahan-dahang piniprepara ang prinsipe sa pagiging hari. Subalit may nagawa si Kim Jong-nam na isang maliit na pagkakamali na marahil ay magiging dahilan kung bakit siya ay pagkakaitan ng kanyang ama para sa karapatan na manahin ang trono. Noong 2001, naaresto si Kim Jong-nam sa Japan matapos itong pumasok sa bansa gamit ang mga ilegal na dokumento. Kasama ang kanyang mag-ina, ninais lang sana ni Kim Jong-nam na bumisita sa Tokyo Disneyland. Ang balitang ito ay umabot kay Kim Jong-il na talaga namang ikinahiya ng buong rehimen ng North Korea noon. Dahil sa naturang insidente, itinakwil si Jong-nam ng kanyang sariling pamilya at noon ngang 2003 ay tuluyan na itong pinatalsik mula sa North Korea. Siguro ang nangyaring iskandalo sa Japan noon ang tinuturing na dahilan ng nakararami kung bakit siya pinaalis. Subalit alam ni Jong-nam na ang tunay na dahilan nito ay dahil gusto niyang tapusin ang kanilang diktadorya at ibahin ang estilo ng pamumuno sa North Korea. Simula noon, nagpalipat-lipat ng tirahan si Kim Jong-nam sa iba't ibang parte ng Asya. Taong 2010 naman, nang pangalanan ni Kim Jong-il ang nakababatang kapatid ni Kim Jong-nam na si Kim Jong-un bilang ang susunod na Supreme Leader ng North Korea. Subalit ito naman ang magiging simula ng paghihirap ni Kim Jong-nam. Makailang beses sinubukan ni Kim Jong-un na patumbahin si Kim Jong-nam dahil sa pagtraidor nito sa North Korea, lalo na nang malaman niyang nakikipag-ugnayan na ang kanyang kuya sa CIA. Ilang taon ang lumipas nang pumanaw si Kim Jong-il. Noong 2011 ay naluklok na nga sa pwesto si Kim Jong-un at isa sa mga una niyang binalak gawin bilang ang maladyos na pinuno ng North Korea ang tuluyan ng patayin ang kanyang nakatatandang kapatid. February 13, 2017, ang araw kung kailan magaganap ang pinakahihintay ni Siti at Doan. Maagang dumating si Siti sa Kuala Lumpur International Airport. Alas 8 pa lang ng umaga ay nakatambay na si Siti sa isang coffee shop sa labas ng paliparan. Kasama niya roon si Mr. Chang at doon na rin sila nag-usap sa kung ano ang mga dapat gawin ni Siti sa loob. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Mr. Chang at kaagad inilapag ang kanyang mga pinaplano. Ayon sa kanya, papasok si Siti sa airport at pasimpleng dadakmain ng mukha ng kanilang target upang pahiran ng kung anumang likido. Subalit mayroong kakaiba sa kanilang gagawin na prank sa araw na yon. Idinagdag ni Mr. Chang na mayroong isa pang babae na kasangkot sa naturang prank at yun nga ay si Doan. Maaalalang hindi kilala ng dalawang babae ang isa't isa at wala silang kaalam-alam na pareho silang kakonsyaba sa isang nakakakilabot na murder case. Samantala, nakatambay na rin sa isang parte ng airport si Doan at Mr. Y. Magkasabay na binigyan ni Mr. Chang at Mr. Y sina Siti at Doan ng mga telang tila ba binabad sa langis. Kahit medyo malakas ang mga amoy nito ay hindi pa rin nagduda ang dalawang babae. Kagaya ng kanilang napag-usapan, gagawin nila ang mga nakasanayan nilang prank, ang pagpahid ng kanilang mga kamay sa mukha ng kanilang mga biktima. At ilan pang mga kakonsyaba ng mga producer na pareho ring mga espiya ng North Korea na nagmamasid sa gagawing assassination ay nasa loob rin ng airport. Pasimple lang silang pumwesto kung saan-saan at sa unang tingin ay para lamang mga normal na mga turista.
Bandang alas 9 nang makarating sa airport si Kim Jong-nam, ang hinihintay na target ng gagawing prank ni Siti at Do-an. Kagagaling lang ni Kim mula sa island resort ng Langkawi, Malaysia at babiyahe na naman itong muli papunta sa Macau, China. Ilang oras na lang sana at sasampa na siya sa unang flight bago mag alas 11. Ngunit ang airport na palang ito ang kanyang magiging huling hantungan. Inakala ni Kim Jong-nam na isa lamang itong normal na araw. Naglakad-lakad muna siya sa loob ng mataong airport bago pumunta sa departure area kung saan siya tatambay bago sumampa sa eroplano. Subalit nang papalapit na si Kim Jong-nam sa lagayan ng mga bagahe, kaagad siyang nilapitan ni Siti na nagtatago sa kanyang likuran. Habang tinatakpan ni Siti ang mga mata ni Kim Jong-nam gamit ang kanyang kaliwang kamay, ang isa niyang kamay naman ang pumapahid ng langis sa mga bibig ng lalaki. Subalit bago pa man makapag-react si Kim Jong-nam, sumunod naman si Do-an at ginawa muli ang mga ginawa ni Siti. Nang matauhan na si Kim Jong-nam, bigla na lang nawala ang mga babae ng parang bula. Habang siya ay gulong-gulo pa rin sa nangyari, umiskerda na ang dalawa papunta sa mga palikuran upang maghugas ng kamay at maya-maya ay umalis na sa airport pagkatapos silang mabayaran. Lahat ng ito ay nakuha sa CCTV ng airport at baka sa kanyang mukha ang halong pagkagulat, takot at pangamba. Gulong-gulo si Kim Jong-nam sa nangyari pero kaagad niya naman itong inireport sa mga otoridad. Ang hindi alam ni Jong-nam, ang material na ipinahid pala sa kanyang mukha ng dalawang babae ay ang napakalakas na lason, ang Venomous Agent X o VX. Kapag pala pinagsama ang mga pinahid na likido ni Siti at Do-an, mabubuo nito ang VX nerve agent na isa sa mga pinagbabawal na kemikal dahil sa kakayahan nitong pumatay sa loob lamang ng ilang minuto. Sa sobrang lakas nito, 10 mg lamang ng VX ay kaya nang pumatay ng tao. Ginagamit din ito ng iba bilang sangkap ng weapons of mass destruction. Kagaya na lang noong 1988 kung saan ginamit ito ng Cuban Armed Forces sa Angolan Civil War na kumitil ng marami. Ngunit sadyang napakabihira nito ngayon dahil mahigpit itong ipinagbabawal ng UN, kaya naman hindi ito naging common na armas. Ang problema nga lang, marami di umunong tinatagong VX ang North Korea. Sa pagkakataong ito, ginamit na nila ang pamatay na VX sa kanilang misyon na patumbahin si Kim Jong-nam. Ilang minuto pagkalipas ng insidente, bigla na lang sumama ang pakiramdam ni Kim Jong-nam. Para bang nanlalabo ang kanyang paningin at umiinit ang kanyang balat. Dali-dali siyang pumunta sa klinik ng airport upang humingi ng tulong sa mga doktor. Nang makita ang kanyang sitwasyon na namimilipit sa sakit at sumusuka ng dugo, kaagad naman siyang dinala ng ambulansya patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa kasawiang palad, hindi na umabot si Kim Jong-nam doon dahil huli na ang lahat. Pumasok na ang bagsik ng VX sa kanyang katawan at pagkalipas lamang ng 20 minuto, nalagutan na ng hininga si Kim Jong-nam. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng isang lalaki sa Kuala Lumpur International Airport. Samantala, buong akala ni Siti at Do-an ay okay na ang lahat matapos nilang maisakatuparan ang iniutos na prank. Subalit dito pa lang pala magsisimula ang kanilang napakalaking problema. Dahil kuhang-kuha sa mga CCTV ang mukha ni Siti Aisha at Do-an Thi Huong, kaagad nagsagawa ng malawakang manhunt ang pulisya ng Malaysia. Madali namang naaresto ng mga otoridad ang dalawang babae. Subalit kahit ng mga sandaling yon ay litong-lito pa rin sila kung ano ang tunay na nangyayari. Doon lang nila napagtanto kung gaano kalagim ang kanilang ginawa nang madiskubre nilang patay na pala ang lalaking biktima lang sana ng isang harmless prank. Naging sensational ang kasong ito at kumalat sa buong mundo ang balita ng mala Mission Impossible na assassination sa kapatid ng Supreme Leader ng North Korea. Ngunit kahit itanggi nila ito, lahat ng mga ikinuwento ni Siti at Do-an ay bumabalik pa rin kay Kim Jong-un. Ang masaklap nga lang, maaaring maparusahan ng kamatayan ang dalawang babae sa kasalanang hindi naman nila sinasadya. Pero hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Nagkaroon pa ng napakahabang proseso ang investigasyon ng murder case na ito sa Malaysia. Ang ilang linggo ay naging ilang buwan hanggang sa umabot pa ito ng halos 2 taon. Mayroon mang mga naarestong suspect ang mga pulis. Hindi rin naman nila magawang ipakulong ang mga ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagtulong-tulong na mga otoridad ng Malaysia at pati na ang Interpol o International Criminal Police Organization upang hanapin sina James, Mr. Chang at Mr. Y at ang iba pang mga North Korean na kasangkot sa krimen. Subalit nakapagtago na mga ito at wala nang bakas kung nasaan sila ngayon. Nakatenga pa rin sa likod ng rehas sina Siti at Do-an habang iniisip ang kanilang nagawa noon kapalit ng pera. Kung alam lang sana nila ang tunay na motibo ng mga nagpakilalang producers noon, siguradong hindi sila papayag rito. Ngunit tila ba huli na ang lahat at kung hindi man sila mabubulok sa kulungan, hahantong naman sila sa pagbitay.
Sa kabutihang palad noong March 2019, biglang magbabago ang lahat ng pilitin ng Indonesia na pakawalan ng Malaysia si Siti. Dahil sa makailang ulit na negosasyon, lahat ng mga kasong nakabinbin laban kay Siti ay ibinasura ng korte at malaya ng makakaalis ang dalaga. Kung naging inosente si Siti dahil sa sinuportahan siya ng kanyang sariling bansa, hindi naman naging kasing swerte si Doan. Kahit pa man ipinaglaban ng mga abogado ni Doan ang kanyang kaso, hindi pa rin siya nabigyan ng hustisya. Bagamat nakulong pa rin si Doan sa krimeng ito, mabuti na lang at nabigyan pa rin siya ng tsansa dahil bahagyang naibsan ng kanyang parusa nang mahatulan ng korte si Doan ng 3 taon at 4 na buwan na lamang na pagkakabilanggo. At dahil sa kanyang mabuting record na ibaba ito sa 2 taon at nakalaya na si Doan noong 2019. Sa kabila ng trahedyang nangyari sa kanilang buhay, maswerte pa rin at parehong nakauwi ng malaya sina Siti at Doan sa kanilang mga pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.